Ayan. Praise the Lord. Good morning at saka congratulations dun sa ah, mga mga nag-graduate at saka nag-moving up. Ayan. Purihin ng Lord dun sa mga may honors, may mga high honors. Ayan. Ah, purihin ng Lord. Amen? Ito po yung special na araw, mga kapatid, kasi ito yung pagkakataon na kung saan ay bibigyan natin ng chance yung pong mga children na magwika po sa kanilang mga parents. Kaya po, purihin ng Lord doon po sa mga nai-ready ng kanilang mga magulang. Ang pinaka-highlight po ng ating program ngayon ay hindi lang po yung kanilang pagwiwika o pagme-message sa kanilang mga parents, kundi yung pagpe-pray na rin po natin doon sa family na meron pong children at higit sa lahat doon sa lahat po ng mga kababaihan kasi ang month ng March ay Women's Day po. So ipagpe-pray po natin sila. So meron po tayong inassign para mag-pray doon. Pero bago po yun, ating munang pag-aralan ang tungkol po sa mga children. Kaya awit, basahin po natin ang awit 127 verse 3. Okay? Kung nakita nyo na po, ayan, andun po pala sa ating harapan na rin. Sabi rito, "Behold, children are a gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward." So kaya ang ating pong study ay children are gifts and rewards. Ayan. Okay, kami po ni Pastora, hindi po kami na-gift at na-reward. Okay, pero naniniwala naman po ako na meron din po binigay ng mga spiritual children ng Lord sa amin. Kaya ang ating pong discussion ay sasama natin ng spiritual, Pero what are the parents' responsibility to their children? Okay, ang common understanding regarding parents' duties to their children are yung mga fathers, sila yung mga breadwinners. Okay, pag sinabi nating bread, ayan, yung mga pambili po ng mga kailangan sa pamilya. At ang mga mothers po, sila yung mga home managers. Ang tawag po kasi dati sa mga nanay ay mga, naalala niyo po ang tawag sa inyo noon? Mga taong bahay. Ayan. Hindi, ngayon po ang tawag na managers. Okay, pakibati po ninyo yung mga managers yan sa inyong tabi. Mga managers, ayan. Dati kasi ang tawag sa kanila, housekeeper eh. Hindi, managers na. With the increase of families' needs po, mothers are now also breadwinners. May mga pamilya po na minsan nagnenegosyo, nagtatrabaho na rin po yung mga babae. At, okay, na-appoint po yung mga lolo at lola na maging keepers ng kanilang mga apo. Kaya po yung mga ayan, may mga buhat-buhat po na mga apo, sila na po yung mga apostolic. Okay? Ayun po yun. Pero in some families po, nagkaroon ng change ng roles. Kasi minsan, yung mga mothers, yun po yung medyo gifted. Kaya po sila yung naging mga breadwinner. At yung mga fathers, ayan, sila po yung ginawa mga home managers. At ang tawag po sa kanila, at ang alam ko may naging pelikulang ganito, mga house husband po. Pero, hindi po tayo lumalakad sa kultura ng mundo. Amen? Amen? Lumalakad po tayo sa kultura po ng Biblia. So what does the Bible teach us about parents' duties to their children aside from what we are already practicing today? So tama po yun, breadwinners, tama po yun, tumutulong po yung mga asawa. Salamat po sa mga merong mga lolo at lola na nag-aalaga po nung kanilang mga apo. Salamat po doon. Pero ano po ba talaga yung mga tinuturo ng Biblia tungkol po doon sa ating pong tungkulin bilang magulang?
Okay? So una po tayo, magsimula po tayo. Ano po ba yung mga katotohanan tungkol sa mga children? Kasasabi lang po natin kanina, ulitin na lang po natin. Sabi rito, children are a gift of, or children are a gift from the Lord. Okay? So mga nanay, mga tatay, kapag ka po nagkakaroon na po kayo ng mga difficulties sa inyong mga anak o sa inyong anak. Okay, ang wag niyo po unang-unang maalala ay just king batang ito. Wag ho yung ganon. Kung hindi yung, regalo to ng Lord sa akin. Amen? Di ba? Di ba si Noah, no? Regalo yun eh. Ayan. Ayan. Pangalawa, sabi doon din sa ating text ay, children are a reward. Okay, hindi lang po yan gift ni Lord sa mag-asawa, yan din ay reward ng Lord. At alam na natin ang ibig sabihin nun, reward ng Lord doon sa pagmamahalan ng mag-asawa. Kaya po sa Bible, mga kapatid, ay hindi po sinasang-ayunan ng Lord ang adultery, at hindi rin po sinasang-ayunan ng Lord yung pong immorality, yung pong pagsisiping po ng hindi po mag-asawa. Kasi alam ng Lord na kapag may nagsiping, may nabubuo. At ayon ng Lord na meron pong mga bata na lumalaki, na walang tatay. At alam natin na meron din mga bata na lumaki, hindi sa nanay, hindi sa tatay, pero sa mga lolo at lola. So ayaw po ng Lord na mangyari yun. Kaya ang gusto niya, yung bata lalaki sa isang pamilya. Amen? Pamilya na may nanay, pamilya na may tatay. Ayan, kompleto po dapat. Amen po ba yun? Amen? Hello? Yun po yung disenyo ng Diyos. At may dahilan po yun. May dahilan po yun, mga kapatid. Kaya po, una, gusto po nating sabihin na ang mga anak ay hindi ho pag-aari ng mga magulang. Dahil sila ay gift, sila ay reward, hindi naman ibig sabihin na sila yung mga possession ng mga parents. So although they are gifts and rewards, it does not mean na sila po ay ating pag-aari na pwede po nating diktahan o kontrolin. Dinidiktahan natin minsan sila, mga kapatid, kung ano yung dapat nilang ugali, dapat nilang kukunin na course, dapat nilang damit, ganyan-ganyan. Hindi po. Dapat, mga kapatid, ito po yung pangalawa, sila po ay mga stewardship na binigay ng Lord sa atin. So sila ay mga pinagkatiwala sa inyo ng Diyos at mayroon kayong tungkuling tulungan at gabayan sa ikatutupad ng layunin ng Diyos sa kani-kanilang buhay. Now, ang kultura po ng mundo, mga kapatid, kailangan ng anak ko ay may honor. Kailangan ng anak ko ay may high honor. Yan po yung kultura ng mundo. Kasi sabi nila, anak, importante yan kasi alam mo na minsan nagbibigay ng cash incentive si Mayor. Kaya kailangan, anak, itulak mo. So, ang nagiging motivation tuloy ng bata, gagalingan ko kasi may cash incentive. Gagalingan ko kasi i-recognize ako ng parents ko. Hindi yung gagalingan ko para magamit ko sa aking buhay. Nandiyan pa ba tayo? Hindi po ganun ang nangyayari. Napupush natin sila at nalalagyan natin sila ng mga maling motibo at maling tulak. Kaya ang tungkulin natin ng mga magulang, dapat ang prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng bukas na mata, bukas na tenga, at bukas na puso. Isa po sa problema po ng pamilya, mga kapatid, na gusto kong i-mention sa bawat isa ay, nowadays, usong-uso po yung mga bata na, kasi di ba usong-uso po yung mga FB, magugulat ka, yung mga depressed at oppressed, ano gagawin nila? Ipopost nila sa kanilang hello. Tapos sabihin nila, relate. Di ba? Di ba nakakagulat yun? So, ikaw tuloy na magulang, kung hindi mo binabantayan yung sabihin mo, magugulat ka, sabihin mo, aba,
Yung anak ko para meron pa ng suicidal tendency. Lalo na ngayon, lalo na si Reggie, may kinikwento po siya, ang taas po ng rate ng mga nagsusuicide. At tandaan nyo, mga nagsusuicide, mga bata na, kabataan. So, Pastor, ano yung gusto mong sabihin? Ito ang gusto kong sabihin. Mga magulang, wag po nating ipamuka sa ating mga anak na busy tayo. Busy tayo sa ating pong trabaho at minsan busy tayo sa ating panonood ng TV o kaya busy tayo, mga kapatid, doon sa ating pag-YouTube at pag-FB. At kaya pag yung anak natin lumalapit sa atin, tinutulak natin sila palayo. Tapos nagugulat tayo pagka ang mga bata tinatanong natin, nandiyan po ba tayo? Na anak, ano ba? Kamusta ka na? Ayaw magsalita. Ayaw magkwento. Bakit ganon? Kasi, bakit siya gaganahang magsalita at magkwento? Ipinamukha mo na sa kanya, anak, wala akong panahon sa'yo. Kaya mga bata, mga kapatid, kanino nagkukwento? Sa ibang tao. At yun ang dahilan kaya marami ang nasa cellphone. Kasi mabuti pa yung cellphone. Hello? Hello? Mabuti pa yung cellphone. Tapos galit na galit tayo na puro cellphone sila. Di ba? Minsan, nakakita na ba kayo ng post sa FB na dati-dati yung pamilya pagka kumakain, di ba, nagdadasal at nagkukwentuhan. Ngayon, pag sila ay kumakain na, nasa harapan ng mga cellphone. At hindi na sila nagkukwentuhan. Isa po sa dahilan kung bakit ina-encourage natin yung family devotion. At hindi naman nating sinasabi at dinidikta na every Monday, every Tuesday, every Wednesday, o every day, parang isang takdang araw. Hindi ho. Ang pinupush po natin, magkaroon kayo ng time together para pag-usapan ng Bible, para mag-pray, at para magkaroon ng kwentuhan. Ang isang hindi ko makalimutan na kwento ni Angel is ang pinaka-memorable daw po niyang time ay nung pandemic. Kasi wala tayong ibang pwedeng puntahan, di ba, nung pandemic. Na nag-uusap daw silang magpamilya. Nandiyan si tatay niya, si nanay niya, saka yung kapatid niya. Yun ang pinaka-memorable time daw po niya. Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo? Na hindi na po nagagawa madalas. Magkakasama po tayo. Nandiyan po ba tayo? Magkakasama tayo sa bahay. Pero hindi na tayo nagre-relate sa isa't isa. Kaya nagkakagulatan. Saan kayo nakakita? Naitago yung 9 na buwan na pagbubuntis. At nagulat na lang nung manganganak na. Kaya ba yun? Nagawa eh. Nagugulat po tayo kapag yung anak natin, minsan nagpo-post ng kung ano. Pero mga kapatid, binigay yan ng Lord sa iyo, hindi para kontrolin, kundi para ano pa man, kundi para pinagkatiwala sa iyo ng Lord. Dahil alam ng Lord, andyan pa ba tayo? Ang ibinigay sa iyo ay alam ng Lord kung ano yung kaya mo na makakatulong, yung katangian mo na makakatulong doon sa katangian ng anak na binigay sa iyo. Andyan pa ba tayo? Hello? Binigyan ka ng Lord ng napaka-specific na anak na ang katangian ay pinagkatiwala sa iyo dahil alam ng Lord na meron kang kakayanan na hubugin yon at palaguin yon.
Amen? Kaya sa halip, mga kapatid, na tignan natin yung difficulties, ang tignan po natin, mga kapatid, binigay ito ng Lord sa akin eh. Ibig sabihin, may kakayanan ako, nasa akin yung kakayanan. Ang kailangan ko lang siguro humingi ng tulong sa Lord at magpagabay sa Lord. Dahil pinagkatiwala siya, ibig sabihin, alam ng Lord na ako ang pinaka-right person. Nandiyan pa ba tayo? Para siya ay palakihin ng tama. Amen? Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Lord doon? Ano ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak? Maliban doon sa sinabi natin kanina, ang number one po na gusto kong sabihin sa inyo, tungkulin po ninyong i-appreciate yung inyong mga anak. Tuklasin po ninyo yung strength at tulungan nyo silang iyon ay i-polish. Huwag nyo po silang ikumpara sa iba at i-push na maging katulad ng iba. Sa halip, tulungan nyo po silang i-acknowledge at i-overcome kung ano man po yung kanilang mga weaknesses. Sabi nga po ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Alam niyo po, ang inyong mga anak, mga kapatid, ay lupa. Kung ano inyong tinanim, aanihin nyo. Hello? Ang inyong mga anak ay lupa. Kung ano itanim nyo. Magtataka kayo, bakit ganyan ang ugali niya? Teka muna, bakit mo tinignan yung ugali? Hindi mo tinignan kung ano yung tinanim mo. Sabihin mo, kung talaga manang-mana ka sa lolo mo, manang-mana ka sa tito mo, sino ho ba ang nagtatanim sa anak? Kahit pa ho, sinasabi natin, hindi, kasi naman, ini-spoil ni lolo yan, ganyan-ganyan eh. Hindi ho, ikaw pa rin ang pinaka-best na influence sa anak mo. Kasi anak mo yan. Tatay ka, nanay ka. So kaya, kung ano ang gusto mong maging ng anak mo, itanim mo sa kanya. Amen? 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 Gusto mo siya, kapatid, na, alam nyo, hindi lang po talino ang ang tinatanim. Amen? Hindi lang po knowledge. Wisdom ang itanim mo, kapatid. Yung bang pagdating ng panahon na yung anak mo ay malaki na, pag siya ay, lalo na pagka siya po ay nag-independent na o di kaya, lalo na pag nag-asawa na, hindi po siya irereklamo ng kanyang asawa o ng kanyang biyanan. Sa halip, ang sasabihin niya, praise the Lord, ang ganda ng pagpapalaki sa iyo ng magulang mo. Amen? 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 Hello? Hindi yung magugulat ka na lang, ang lakas ng katok sa bahay. Sinosoli ko na ho bakit naman? Okay, tuloy po natin. Hindi lang po ninyo tungkulin na i-appreciate sila. Tungkulin din po ninyong sanayin sila sa daan ng Panginoon. Mga tatay, alam nyo ba na kayo ang pangunahing mentor ng inyong mga anak? Tulad nung aking pong nabanggit nung nakaraan, yung kultura po sa Pilipinas, hindi po yan ang kultura ng Biblia. Kasi sa kultura ng Pilipinas, kapag may kailangang sabihin at ituro po sa anak, sasabihin ni tatay, ikaw nang bahala dyan. Basta ako dito, tatrabaho ako. Hindi po yan ang turo. Sabi po na Efeso 6, verse 4, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, sino po yung mentor ng bata? Hindi po yung nanay una sa lahat. Una sa lahat yung tatay. Amen? Amen? Pero, sabi po ng Proverbs chapter 1, verse 8, support po, help po yung pong misis. Sabi, hear my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Okay, tulong po yung mag-asawa. Amen?
pero ang primary responsibility ay nasa tatay. Kaya pagka merong mga kailangan ng pag-usapan na medyo matinding usapin, ang sasabihin ni nanay, Tay, ikaw yan. Support ako, pero ikaw yan. Baliktad po sa atin sa Pilipinas eh. Amen? Pag kami na po na si tatay sa anak, sabi niya, Mrs., sabi mo yung anak mo, ba't ganyan yan? Hindi, sa Biblia, baliktad. Ang nanay ang sinasabi sa tatay, Tay, ikaw yan. Sabi ni Lord, ikaw dapat yan. Nandyan pa ba tayo? Hello? Hello? At bilang partners ang parents sa pagtuturo, di dapat sila magkokontrahan sa harapan ng bata. Amen po ba yon? Hello? Minsan, nagpaalam kay nanay, hinindian. Nagpaalam kay tatay, hindi man lang tinanong ni tatay kung ano ang sabi ni nanay. Basta ang sabi, lalo na kung favorite niya, yung nagpapaalam, ano sasabihin niya? Di ba? Hinindian ni Lani. Nagpaalam kay Edison. Sabi niya, Ma, lalabas muna ako, maglalaro ako. Anak, ang init-init ng araw. Mamaya-maya ng konti. Hindi ako pinayagan ni Mama. Ano ba yung mama mo? Maglalaro ka lang naman. Ayan. Dapat walang kontrahan. Kasi tandaan nyo mga kapatid, matalino yung bata. Pag merong hindi isang pumayag, pupunta yan doon sa papayag. Kaya, anong mangyayari? Pag-aawayin kayo ng mga bata. So, hindi po kayo kailangan nagkokontrahan, mga kapatid. Sa halip, ang sabi nga po ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So, ibig sabihin, para walang kontrahan, dapat mag-asawa, Bible ang basis ng inyong pagsasanay sa inyong mga anak. Amen po ba yan? Amen. Kaya dapat yung Mrs. nagbabasa ng Bible, dapat yung Mr. din nagbabasa ng Bible. Para pareho po sila ng sinasabi. Hindi sila nagkakaiba. Pangatlo, at ito po minsan yung pong kailangan nating matutunan maigi. Ilapit natin sila sa Panginoon. Sabi po ng Mark chapter 10 verse 13 hanggang 16, medyo mahaba. Sabi rito, and they were bringing children to him so that he might touch them. But the disciples rebuked them. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, permit the children to come to me. Do not hinder them, for the children of God belongs to such as this. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands on them. Mga bata, gustong-gusto po ng mga bata yung naglalaro po. Alam niyo ba, magagalit minsan ang bata sa inyo pag hindi niyo sila dinala ng simbahan kasi ang piling nila ang simbahan ng kanilang playground. Pero tayo mga magulang, mga kapatid, dapat maging aware tayo na ang mga bata mula po Lunes hanggang Sabado, nakakapaglaro po yan. Hello? 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 Nakakapag-cellphone yan. Pero ang tanong, sabi rito, nagalit si Lord doon sa mga magulang doon sa mga disciples kasi nilalapit ng mga magulang ang kanilang mga anak sa bata pero hinahadlangan ng mga disciples. Paano natin nahadlangan ang ating mga anak sa paglalapit sa kanila sa Panginoon? Alam nyo, mga kapatid, siyempre, hindi pa po naman ang bata may kaalaman para po tumanggap agad sa Panginoon. So, anyong gagawin sa kanila? Tuturuan nyo silang lumapit sa Lord sa papaanong paraan? Sa panalangin. Amen? 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 Tinuturuan nyo ba ang inyong mga anak na manalangin? Tinuturuan nyo ba ang inyong mga anak na mag-worship kay Lord?
At ang the best place, mga kapatid, na sila'y pwedeng mag-pray at mag-worship. Saan? Sa church. Amen? Pero ano tinuturo natin sa kanila? Nandiyan pa ba tayo? Pwede silang maglaro sa church. Pwede silang mag-cellphone sa church. Pwede silang ganito sa church. Ginagawa na nila yan, Monday to Saturday, sa bahay ninyo, sa labas. Pero bakit pati sa simbahan, hindi nyo sila turuan? Nandiyan pa ba tayo? Anak, ito yung panahon para kay Lord. 2 oras lang naman to, anak. Pag-aralan mo. Hello? 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 Andyan pa ba tayo? Train up a child in the way you should go. Mga magulang, hindi nyo tinuruan ng bata, tapos pagdating ng kabataan, mag-e-expect kayo. Hello? Hello? Hindi nyo tinuruan ng mga bata sila, tapos pagdating ng kanilang youth, mag-e-expect kayo. Tandaan nyo kung anong tinanim nyo sa inyong anak, yun ang aanihin nyo. Tingnan nyo, pagdating ng panahon na kaya na nilang mag-isa, hindi na sila sasama sa inyo. Iba na ang kanilang sasamahan. Bakit? Hindi nyo sila nilapit kay Lord. Hindi nyo pinakilala ang Lord. Ang sinabi nyo lang, anak, dapat ganito. Hindi po yun. Anak, ang Lord ay ganito. Ito ang sabi niya, pag sumunod ka, anak, mapagpapala ka. Pag sumuway ka, anak, may consequence. Anak, hindi yan mabuti sa'yo. Mas maganda nasunod ka. At ang pinakamahalaga doon, anak, gayahin mo ko. Amen? 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 Sa Bible po, magugulat kayo. Kilala natin ang mga Pharisees, di po ba? Ang tawag sa kanila ay hypocrites. Hello? Pero bakit sabi ni Jesus, andiyan pa ba tayo? Bakit sabi ni Jesus sa mga disciples, kung anong tinuturo nila, sundin nyo. Ang wag nyo lang gayahin yung halimbawa nila. Bakit? Ano tinuturo nila? Bible. Amen? Amen? So, kaya po this morning, medyo extend ako ng konti. This morning, mga kapatid, may mga kasama po tayo, mga kapatid, na nung itinuro po na dapat uma-attend ng church, tumigil umattend ng church. May mga kasama tayo na nung sinabi na agahan natin kasi kailangan natin ang praise, ang worship, at kapag ka nagkakaroon ng preaching, makinig tayo dahil para sa atin yon. Anong ginagawa natin? Nagpapalit tayo. Huwag niyo pong sabihin sa akin na ginagawa niyo yun kasi sa akin, dahil galit kayo sa akin. Hindi po yon, mga kapatid. Tamang katwiran. Kasi kung meron akong mali, pananagutan ko yun sa Diyos. Pero meron sinabi si Lord sa atin na hindi nyo ginawa, sagutin nyo yun sa Diyos. At kung ano man po yung pong pinapagawa sa inyo ng Lord na hindi nyo po ginawa, hindi po ako naapektuhan nun. Kayo po. At kaya po, mga kapatid, malinaw po dapat sa Bible na ikaw at ako, kapatid, alam mo na ilapit mo siya kay Lord. Turuan mo siya. Alam nyo, meron po akong napanood na sa short story po. Sabi, galit na galit siya sa nanay niya kasi wala nang ginawa yung nanay niya. Anak, sara mo yung pinto. Anak, patayin mo yung ilaw. Anak, patayin mo yung gripo. Inis na inis siya. Sabi niya, pag laki ko at ako'y nakapagtrabaho, iiwan ko na tong bahay na to, na lahat na lang ay bawal. Ay, dapat kailangan kong gagawin ito. Dumating ang panahon, nakapag-graduate siya, at siya mag-a-apply na. Nung pumunta siya doon sa kanyang pag-a-applyan na lugar, pumasok po siya, nakita niya, nakabukas yung pinto, sinara niya.
Tapos, nung napapunta po siya doon sa may bandang garden, nakabukas po yung gripo, pero tumatapon. So, ang ginawa niya, pinatay niya po yung gripo. At nung mapapasok siya doon sa loob na ng mismong office, nakita niya na yung pong nakalagay na welcome na sign ay wala ho sa ano. So, inayos niya. So, pumila ho siya doon sa ano. Nung siya na yung linya para i-interviewin, alam niyo ba kung anong tanong sa kanya? Kailan ka magsisimula? Nagulat siya. Bakit? Bakit hindi ako tinatanong tungkol sa ano? Hindi, nakita na namin yung performance mo. Kasi nakabukas yung CCTV, nakita namin kung paanong ikaw ay may concern. Naalala niya, sabi niya, inis na inis ako sa nanay ko sa mga tinuturo sa akin. Ito pala yung magiging katangian ko. Kaya ako'y magiging matagumpay sa buhay. Hello? Tapusin na po natin. Ano po yung tungkulin ng mga anak sa kanilang magulang? Okay? Lahat po tayo anak. Kung nabubuhay pa po yung ating mga physical na parents, sabi po sa atin ng Ephesians 6, chapter 1, verse 1 and 2, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. At ano po yung promise, mga kapatid? Sabi po ng verse 3, that it may go well with you and that you may live long on the earth. Amen? 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 Alam niyo sa Bible, si Jesus, ginawa ito. Pag binasa niyo po, mga kapatid, yung Luke chapter 2, verse 51, ito pong sabi ng Bible tungkol kay Jesus. And he went down with them and came to Nazareth, and he continued in subjection to them, and his mother treasured all these things in her heart. Nandyan pa ba tayo? Walang ipapagawa si Lord sa atin na hindi niya ginawa. Nirespeto niya yung kanyang physical na parents. Alam niya na dapat nasa templo siya. Pero pagkatapos ng oras na yun at umuwi na sila, sabi ng Biblia, siya'y nagpasakop sa kanyang magulang. Amen? Amen? Mga anak, yan ang tungkulin natin sa ating magulang. Amen? Amen? Hello? Hello? Ano po ang tungkulin natin? Obey and honor our physical parents. Sabi nga po ng Ephesians 6, 1 and 2, Children, obey your parents in the Lord. Mga kapatid, ako ang tanggap ko dito, kasi may mga pagkakataon po na yung mga magulang natin, hindi po sila worthy ng ating obedience and honoring. Pero ang sabi rito, obey your children. Children, obey your parents because of the Lord. Amen? Amen? Hindi nyo po sila susundin dahil worthy silang sundin. Kasi may mga times po na hindi po perpekto yung magulang. Pero, dahil sabi ng Lord, ang pagsunod sa magulang ay pagsunod sa Lord, ayun po ang ating gagawin. Amen po ba? Pangalawa, dapat alam niyo po yung word na in the Lord. Kasi tayo rin po ay tinuturuan na obey po natin at i-honor natin yung ating mga spiritual parents. Sabi po dyan, Ephesians chapter 6 verse 1, obey your parents in the Lord, for this is right. Again, tingnan niyo po yung example ni Jesus. Sabi po ng Matthew 26:39, and he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. Amen? Amen? Kahit si Jesus, mga kapatid, humihiling siya sa Ama na kung pwede, huwag na yung crucifixion. Pero dahil po, si Jesus po ay obedient sa kanyang heaven, sa kanyang
Father in heaven. Ano ginawa niya? Nevertheless, not my will, but thine be done. Tayo din po, sinabihan po sa Bible. 1 Thessalonians 5:12 and 13. But we request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you in the Lord and give you instruction. And that you esteem them very highly in love because of their work. Live in peace with one another. Sabi din po dito sa 1 Timothy 5:17 and 19, the elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. Do not receive an accusation against an elder except on the basis of 2 or 3 witnesses. Na mga kapatid, kung kayo, may ugali kayo na kapag galit kayo sa nanay at tatay nyo, hindi nyo pinapansin, may problema kayo. At kung kayo rin ay galit sa inyong pastor dahil sa kanyang mga desisyon at mga programa, at dahil doon, ni tignan siya, hindi nyo tinitignan, o ni bate, hindi nyo siya binabate, may problema kayo doon. Alam nyo kung bakit? Kasi sabi, kailangan natin silang i-appreciate. Kailangan natin silang i-honor. Kailangan natin silang i-obey. As we end, mga kapatid, when we obey God's instructions on family, parents are happy. Sabi po ng Proverbs 27:11, Be wise, my son, and make my heart glad, that I may reply to him who reproaches me. Amen? Amen? Mga anak, kapag ka po kayo'y nasunod doon sa sinasabi ng Bible tungkol sa inyong tungkulin sa inyong magulang, alam nyo yung magulang nyo, hahaba ang buhay. Hello? Hello? Hindi po kayo iiyak doon sa kanyang burol at sasabihin nyo po sa kanya, sorry, sorry, sorry. Hindi niya na ho yun maririnig. Kahit ba bigyan nyo siya ng hamburger weekly doon sa kanyang puntod, iba ho ang kakain, pero hindi yung nanay o tatay nyo. Hello? Habang nabubuhay. Amen? Doon natin yakapin. Amen? 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 Oh, kahit umaamin. Habang nabubuhay. Doon natin po bigyan ng bulaklak. Doon natin bigyan ng hamburger. Doon natin bigyan po. At bawasan po natin yung kanilang mga sama ng loob. Amen? Amen? Tandaan nyo mga kapatid, sa Bible po, maliwanag po yun. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dries up the bones. Tinitingnan niyo ho ba yung mga nanay at tatay niyo? Minsan tinatago po nila yung kanilang mga lungkot, yung kanilang mga sakit. Kung pwede nga lang, wag na ho silang magpagamot kasi walang budget Pero, iba pong gamot po yung kapag sinunod niyo yung sabi ng Bible. Pag masaya sila, mas hahaba po yung buhay nila. Ganon din po yun sa spiritual na magulang. Sabi, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Ayan. Pagka po, kung gusto nyo nating pasayahin po yung ating pong pastor, madali lang naman po yun. Okay? Hindi po yun, mga kapatid, doon sa na bibigyan nyo po siya ng pagkain. Hindi.
Lalo na kung bibigyan nyo ice cream o kaya mga donut. Medyo okay. Minsan nga pag nagba-Bible study kami at medyo nalibang ho akong kumakain na ho ng mga chichirya, andyan pa ba tayo? Naalala ko, sabi ko, naku, maalat nga pala. So, hindi po mga kapatid sa pagkain. At salamat po doon sa mga nagbibigay din ng finances, pero hindi po yun doon. Ang higit po na nakapagpapasaya is kapag nakikita po, basahin niyo po yung pong sulat ni John doon sa 1st, 2nd, and 3rd John. Lalo na yung 2nd and 3rd John. Sabi niya, siya daw po ay masaya kapag nakikita niya na yung kanyang mga anak sa Espiritu ay sumusunod sa Panginoon. Amen? So tuloy po tayo. So pagka po sinunod po natin yung pong instruction ni Lord sa family, masaya ang magulang at ang mga anak ay pinagpapala. Ephesians 6:3, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Di ba ang palagi nating prayer, Lord, pahabain mo yung buhay ko. Ano ang nakakapagpahaba ng buhay? Yan. Isa doon ay hindi lang ho yung maging aware ka sa iyong health, sa iyong kinakain, sa iyong iniinom, at sa iyong pagtulog o sa iyong mga activity. Hindi lang yon. Ang nakakatulong din na yung buhay mo'y humaba kapag ka ikaw ay nasunod at nagalang sa iyong mga magulang. Amen? Amen? Ganon din po yun sa spiritual. Napagpapala po din yung Kristiyano. Ulitin ko lang po, obey your leaders and submit to them, but for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Alam niyo, kung Kristiyano po kayo, magagawa niyo naman po yung gusto niyo. Yung oras na dating sa church, yung hindi pag-attend ng mga fellowship, magagawa niyo yun. Even yung tithing and giving, kaya niyo pong gawin kung ano po yung gusto niyo. At mga kapatid, speaking of myself, nalulungkot ako doon, pero kakayanin ko yun. Kasi bakit? Palagi kong sinasabi, Lord, ikaw naman po yung bahala sa akin. So it may bring me joy or grief, pero ang importante dito ay, for this would be unprofitable for you. Gawin nyo yung gusto nyong gawin, pero tandaan nyo, pag hindi tayo nasunod, hindi tayo nakikinabang. Sa Biblia po, mga kapatid, lalo na kung pag binasa nyo po yung Book of Haggai, kapag ka po inuuna natin ang ating personal na buhay, yun ang dahilan kaya ako nagkukulang. Hindi sapat. Pero pag inuna natin yung ating relasyon sa Lord, at saka yung kanyang gawain, yung church, malinaw po yung sabi ng Biblia. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So gusto natin tayo po ay mabless. Pero tandaan nyo, sa Bible, ang bine-bless yung nasunod. Amen? Amen? Kung yung pastor nagturo pero hindi sinusunod ang tinuturo, sagutin niya yun sa Diyos. Pero kung tayo po ay tinuruan at ang tinuro naman ay Biblia at tayo sumunod, mga kapatid, uunahin tayo ng Diyos at tayo po ay kanyang pagpapalain. Amen? So mga magulang, tandaan ang turo ng Lord. I-appreciate ang anak. Amen? Sanayan ang anak at ilapit ang anak kay Lord. At mga anak, simple lang, sundin at igalang ang magulang. Dahil kay Lord. Amen? Amen. Tayo po lang po tayo at tayo manalangin sandali.
Pagkatapos po nitong aking pagpe-pray, ibibigay ko po uli yung mikropono kay Aina at saka kay Angel Kyle. At sila na po yung bahala doon sa programa po natin. Standby lang po yung pong